if ang authority sa bahay na yon ay ang Panginoong Diyos, it's an abundant life. Amen pa? Bakit? Kasi sabi ng Lord, hindi ka magkukulang eh. No? So abundant ang buhay natin. Okay po? At ang alam natin, walang evil spirits na nananahan sa bahay at buhay natin. Okay? May question po kayo? Any question po? Although nagtagal tayo sa pag-aaral na ito. It's 9:41 sa aking relo. May question po kayo? Any question? Question po. Awan? Naawatan nyo? Medyo hinadal tayo, kakabsat? Okay po? So, walang tanong? Pag walang tanong, sige, awan saludsudan. O, ilagay po natin ngayon, mula ngayon sa isip natin, I am God's army. Okay po? Let's fight, let's war against evil schemes. Okay? Do not welcome any evil activities sa buhay po ninyo. It will kill you, it will destroy you, it will steal everything sa buhay po natin. Okay po? Sige, pag wala na, let's close our eyes. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Abba Father, for giving us the opportunity, Lord, na mag-aral ulit ng iyong mga salita. Sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, we are your army, anointed, authorized, and ablaze, on fire, set on fire, Panginoon. And Lord, salamat for reminding us, Father God, na we need to be at war with evil spirits, with evil schemes, with evil activities, Panginoong Diyos. At patuloy na magkaroon ng impact yung buhay po namin, Panginoon, every day and all the days of our lives, Panginoon. Lord, continue to anoint each and every one of us, Panginoon. We need your anointing, Father God. We need your power, Lord. And salamat sa authority in Jesus' name na binigay niyo po sa amin para mag-heal, ipanalangin ang mga may sakit, Panginoon, ipanalangin ang may mga problema, mag-correct, mag-rebuke, Father God. Salamat po sa authority na ito, Panginoon. And keep us on fire, holy fire, Panginoon, with the holy fire, Panginoong Diyos. Habang kami po ay naghahandang patuloy sa pagdating ng amin pong Panginoong Sukristo, ni Jesus, Panginoon, sa panahon na darating, O God. Turuan mo kami na patuloy na mag-submit din po sa iyo. Lord, samahan mo kami sa pangalawang bahagi pa ng amin pong pagsamba. In Jesus' mighty name, ikaw ang patuloy na maparangalan at maitaas sa lugar po na ito. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang atin pong worship ngayon ay contemporary. Yan, so let's prepare na po.
Hello, good morning po sa ating lahat. Yan, batiin nyo nga po muna yung inyong mga katabi as we begin our worship service ngayong morning po na ito. Good morning po, masaya ang Panginoong Diyos na tayo po ay nakikita na sama-sama na muli magpupuri sa Kanya, sasamba sa Kanya. Let us worship the Lord in spirit and in truth, mga kapatid ko. Huwag nating sayangin yung panahon na ito para maparangalan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pong mga boy. Pwede po bang lahat tayo tumayo na? Yan. And let us sing this song as we gather. Ihanda natin yung ating mga buhay, yung ating puso, yung ating pong isipan. Let us forget muna yung mga bagay-bagay sa buhay natin na iniwan natin sa ating mga tahanan. O pwedeng meron kang problema ngayong hapon na ito, ngayong umaga na ito, meron kang kabigatan. I-lay down mo muna lahat ito sa Lord. Ano man yung burden na meron ka, ano man yung battles na meron ka, just lay it down sa presence ng Lord right now. At hayaan mo ang Panginoong Diyos ang bumuhat sa iyo. Hayaan mo ang Panginoong Diyos na kumilos sa buhay mo, sa pagsubok, sa problema. And if you are blessed ngayong morning na ito, praise God. Worship Him. Let us worship Him in spirit and in truth. And even kahit may problema ka, worship the Lord in spirit and in truth. Church, gusto ng Panginoon na patuloy natin siyang pinaparangalan, pinapupurihan. And so as we gather sa place na ito, i-focus natin yung ating mga buhay sa Lord. Itiwala natin na ang Diyos ay kikilos at hindi mapapagod na kumilos para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Let us sing this song. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Panginoon. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Yes, Lord. Kumikilos ka sa aming pagsamba. We welcome the presence of your Holy Spirit, Panginoon. At sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin ay iyong pagpalain. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Laging bago sa bawat umaga, dapat katakila, O Diyos, dakila sa lahat. So yan, atin pong patuloy na awitan ng ating Panginoong Diyos. Sino po ang blessed ngayong umaga? Amen. Lahat nga po ng blessed sumigaw ng Hallelujah! Ayan, sino rin po ang thankful ngayon dahil ginising po siya ng Panginoong Diyos? Ayan, kung ganon sa oras po na ito is
mangusap po tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo po yung magpasalamat sa Kanya dahil sa isang nagdaang linggo ay patuloy niya po tayong ginagabayan at minamahal. Amen po ba? Ayan, so sa oras po na ito, atin pong patuloy na awitan ng ating Panginoong Diyos, atin pong kantahin ng Holy Forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Come on, church, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Come on, church! We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Father God, and your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Lord God, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy.
Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Father God. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Dahil binigyan niyo pong muli kami ng panibagong buhay at pag-asa, Panginoong Diyos. Lord God, nandito po kami sa lugar na to, Panginoong Diyos, upang patuloy kang pasalamatan, Panginoong Diyos. Dahil sa isang nagdaang linggo, Panginoong Diyos, ay patuloy niyo po kaming ginagabayan at binibless, Panginoong Diyos. Lord God, sa pagpupuri namin ito, Panginoong Diyos, nais ka po naming maranasan, Panginoong Diyos. Wini-welcome po namin ang inyong Holy Spirit sa lugar na to, Panginoong Diyos. Lord God, sa aming pagpupuri ngayong Lord God, ikaw lang po nawa ang aming maitaas, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan, dahil all out, magmahal ang ating Panginoong Diyos, maaari po ba na all out rin tayong magpuri sa Kanya? Amen po ba? Amen. Kung gayon, ating pong patuloy na awitan ng ating Panginoong Diyos, malaya po tayong sumayaw, kumanta, umidak para sa Kanya. Atin pong kantahin ang Nothing is Impossible. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. The blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, Jane! Nothing is impossible. Not gonna live by what I
impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. So hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, Lord God, ito paparihan ng ating Panginoong Diyos. Atin pong kantahin ang Turn It Up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being strong over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Turn it up inside our praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. As we praise, well, I can feel the change. As your presence now embrace. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up inside our place. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, turn it up inside our place. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, the praise goes up. The rain comes down. Our praise goes up. The rain comes down. comes down. Our praise goes up. The rain comes down. Our praise goes up. The rain comes down. Come on, church! We shout our praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up. Inside our praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh Lord, Turn it up inside our praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba?
Amen. Napakasarap magpakapagod, magpakapawis para sa ating Panginoong Diyos. Sa oras po na ito, ating patuloy na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ating patuloy siyang papurihan. I believe po na lahat po tayong narito is may sari-sariling dinadala. May sari-sariling problema. Pero dahil meron tayong Panginoong Diyos, alam natin sa sarili natin na makakayanan natin. Amen? Amen. We believe na God is bigger than anything you're worried about. Kaya sa oras na to, patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Dahil sa kanyang walang sawang pagmamahal, kahit na patuloy tayong nagkukulang sa kanya, nandyan pa rin siya sa ating tabi. Kaya mangusap tayo sa ating Panginoong Diyos, atin siyang patuloy na pasalamatan sa kanyang kabutihan sa atin. Ating katahin ang Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. My life, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and
worship you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And we give glory to your name. Yes, Father God, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And we give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Father God, karapat dapat ka pong papurihan, Panginoong Diyos. Dahil sa patuloy niyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoong Diyos, sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoong Diyos. Lord God, maraming salamat po dahil sa bawat pagsubok, bawat problema namin, Panginoong Diyos, ay nandyan ka. Lord God, alam po namin na patuloy kang nandyan upang patuloy kaming maipasabuti, Panginoong Diyos. Alam rin po namin hindi mo kami iiwan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal. Kahit na ganito kami, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po dahil nararanasan ka po namin sa oras na to. Patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran, Panginoong Diyos, sa aming patuloy na pagkukulang sa inyo, Panginoong Diyos. At nawa, sa pagsambang ito, Panginoong Diyos, ay patuloy ka po naming maranasan, Lord God. Ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isang naririto, Panginoong Diyos, upang ang mga aral na aming mapupulot sa araw na ito, Panginoong Diyos, ay amin pang maisabuhay, Lord God. Lord God, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.
Papurit palakpak po para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga anak. Stretch po natin yung ating mga kamay sa kanila. Let's pray for them. Lord, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito. We praise you, Father God, kasama po ng mga batang ito. Salamat sa kanilang buhay, kalakasan, Panginoon.
patuloy na provision, protection, guidance, healing pagka sila po ay nagkakasakit, Panginoon, at ang patuloy na presence mo sa buhay po nila sa pamamagitan po ng inyong Holy Spirit. Lord, once again, Father, we entrust to you yung mga batang ito, yung kanilang future, Panginoon, yung kanilang health, yung kanilang mga dreams and goals in life, patuloy po na i-align mo according to your will, Father God. Sa pamamagitan po ng kanilang mga magulang din, Panginoon, mangyari ang purpose and will mo sa buhay po ng mga batang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. God bless you, mga bata. Good morning po sa ating lahat. Yan, pwede po bang batiin yung iyong katabi? Say good morning, good morning. Yan, good morning po sa ating lahat. Yan, syempre, let us welcome yung atin pong mga kasama na sumasamba ngayong morning po na ito. Marahil po sila ay Mr. and Mrs. Tama po ba ako? Mr. Mariano Carolino and Mrs. Adelaida Carolino. Andun po sila sa tabi ni Auntie Josie tsaka ni Auntie Elsie. Yan. Tatay Mariano and Nanay Adelaida, welcome po sa church po. Masaya po kami na kasama po namin kayo ngayong umaga na sasamba sa atin pong Panginoong Diyos. Yan. So, good morning po. Meron pa po ba tayong newcomer? Yan. So, mukhang wala na at lahat ay old comer na. Yan. So, good morning po ulit sa ating lahat. Yung atin pong announcement, please, lahat naman po tayo ay nasa group chat po natin. So, doon ko po ipopost yung atin pong mga other announcements and concerns. Happy birthday po kay Sister Albi Joy Ramirez. Birthday po niya on April 27. Yan. And kay Rohel Calixtro. Yan, April 27 din. Nandito pa po ba si Kuya Rohel? Yan. And, syempre, si Luke. Yan. Avilino, birthday po niya on April 28. Yan. Si Giselle Shane, birthday po niya sa 29. Yan. And, kay John Ray Tabot. Yan po, kapatid ito ni Bora, tama? April 30. Yan po. So, may mga birthday celebrants din tayo, hindi na isama. Ngayong araw po na ito, tama? Si kapatid na Raymart Uril. Ano na ata sila last Sunday. Na-advance natin, ano? Tsaka si kapatid na Bora. Tama po? No, mga 26 po ito. No, so, happy birthday po sa inyo. May God's blessing be upon you always, every day, now and then po. So, patuloy kayo na samahan ng ating Panginoon. Other announcement and concerns po, nandun sa atin pong group chat, mga kapatid ko. Let's pray for our upcoming activities po. Yung Vacation Bible School, isa po ito doon sa big event natin sa susunod na buwan. It will be on May 4 to 9. So, ang atin pong Vacation Bible School ay mag-start ng May 4, Monday, mag-end po siya ng Saturday. Yun po yung pinaka-closing po nila. We have 6 areas na tinatarget, kakabsat kan Kristo, kadwa na kami ti Kararag, dito po sa church, ang Barangay Tuginorte, tapos doon po sa Barangay Luak, Barangay Apuraw. So morning po ito, yung Barangay Tuginorte, Luak, and Apuraw. Morning po ito. So yung ibang mga bata po na manggagaling sa Tagumbao, po pwede rin po yung sa Kamanggaan, na po, pwede po natin silang hakutin, papunta po doon sa Barangay Hall. Doon po tayo magre-request. Actually, hindi pa po kami nakakapag-request, pero doon po ang target venue po natin. So same po sa Apuraw. Pero dito po sa Tuginorte, syempre dito po sa church, tayo magkakandak ng atin pong Vacation Bible School. And then sa hapon po, sa tanghali, after lunch, ang target area po natin ay Kinawayanan,
doon po sa RR, San Jose, and Tugi Grande. So yan po yung mga areas na target po natin na buksan, mga kapatid ko, para po sa ating Vacation Bible School. So isama po natin ito sa panalangin na maging maayos, maging matagumpay. And syempre, katulad po ng ginagawa po natin ulit, let us contribute po doon po sa food and snacks ng ating po mga teachers at ng mga children po natin na matuturuan po natin sa Vacation Bible School 2026 po na ito. Yan, in charge ulit po dyan si Ate SP, doon po sa mga groupings po natin, and bahala na po kayo kung ano po ang inyo pong mga i-prepare. Okay po? And second big event po ay yun pong activity ng mga kabataan sa Malasiki, sa Kalbag Beautiful Church this May 19 to 21 na rin po. Yan, so patuloy pong isama natin sila sa pananalangin at isama po natin yung kanilang mga fundraising activities and campaigns para patuloy pong matugunan yung kanilang mga needs, mga kapatid ko. So nagre-range po ang kanilang registration ng 80 per meal, pero dahil po ang Youth Council ay nagre-raise din po ng bigas, so po pwede pong yung 80 per meal na yon ay ma-lessen pa pagka na-meet din naman po namin yung rice subsidy po namin. So po pwede pong maging 60 per meal lang dahil subsidized po siya ng rice po na manggagaling po sa Youth Council. Yan. So from 480 baka bumaba pa po 'yon, no? Tapos ang kabuuan po kasi ay 800, lahat-lahat na. So pagka nabawasan po ang per meal, yung 800 po na 'yon ay bababa pa. So please pray po para sa gawain na ito. Medyo malayo pero this is an opportunity para sa mga kabataan po natin para hindi lang makalayo, makagala, kundi in some other way, ma-experience nila ang presence ng Lord sa isang church na kasama po natin sa medyo malayong lugar din. Okay po? So at least makakapasyal din po yung mga kabataan po natin. We are still waiting sa iba kung sasama po kayo until April 30. Yan po yung last day ng pre-registration po natin. Okay po? So pasama po ito sa panalangin po natin. And patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. Yan. And let us also remember Tatay Rufino Gagar and Nanay Leonila Gagar, requested by Apo. Apo, tama? Yan, si kapatid po natin na Sandrex. April 28 po si Tatay Rufino and January 26 si Nanay Leonila Gagar. So patuloy po natin na ipanalangin ang pandaigdigang kapayapaan at ang patuloy pa rin na pagbaba ng langis. Yan. Sige po, tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Once again, sa iyong dambana, sa iyong altar, Panginoon, ay itinatalaga namin ang lahat ng mga bagay patungkol sa iyong iglesia na itinayo sa lugar na ito, Panginoon. Mula sa kanyang mga gawain, activities na ipinagpapatuloy, ministeryo, Panginoon, sa mga proyekto po nito, sa pangangailangan nito, Lord, ikinukumit po namin ito. Kinukumit din po namin ang aming mga buhay bilang mga miyembro, mga army mo, mga manggagawa mo, bilang mga kasapi sa iglesyang ito, Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy niyo pong gamitin at pagpalain, Panginoon, upang makibahagi sa lahat po ng ministeryo, gawain, programa, proyekto ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Lahat po magkaroon ng bahagi nawa, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat tahanan, O Diyos. At patuloy na umapaw ang inyo pong pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Maging daan ang kanilang paglilingkod upang maranasan kanila sa bawat araw ng kanilang mga buhay, aming Ama. And ang dakilang Diyos, patuloy namin kinukumit, especially po ang Vacation Bible School po namin, ang Summer Youth Assembly, Panginoon, ng mga kabataan, ang Youth Council, Panginoon, maging ang mga programang inihanda nila para sa activity na ito, dakilang Diyos. I-bless mo rin yung teachers namin sa BBS at mga
areas na pupuntahan namin at mga bata, even yung mga parents, Panginoon, na mapahintulutan nila yung kanilang mga anak na mag-join sa pag-aaral po na ito ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. We even pray, Lord, sa amin pong church council, sa mga plano, sa mga meetings na gagawin po nila, Panginoong Diyos. Father God, ini-entrust po namin ito, Panginoon. And even yung kapayapaan ng mundong aming ginagalawan, yung patuloy na pagbaba ng langis, Panginoon, yung patuloy po na pagbuti ng buhay, ekonomiya ng amin pong bansa. Lord, alam namin na nasa ilalim ito ng iyong karunungan at pagkontrol, itinatalaga po namin ito lahat, Panginoon. Ganon din po, sa sandaling ito, kami humihingi ng tawad sa anumang pagkukulang at pagkakasalang aming nagawa sa iyong harapan, Panginoon, maging sa mga taong nakasalamuhan namin. Kung meron man po kaming nagawa ng mali, masama, Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami at linisin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. At sa sandali ding pong ito, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming isipan, Panginoon, sa pakikinig po namin ng iyong mga salita, naway patuloy namin ito na maunawaan, marinig ka namin, O Diyos, at maparangalan ka namin sa pamamagitan ng aming pakikinig. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa aklat ni James, chapter 4, verses 1 to 10. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ni James, chapter 4, verses 1 to 10. Medyo mahaba po siya. Santiago chapter 4, verses 1 hanggang 10. Ganito po yung kanyang sinasabi sa Ilocano. Sa dinno ti paggapuan dagiti gubgubat ken sa dinno dagiti ringringgor kada kayo. Sanda ayang agapo kadagiti aglablabas tarigagayo isuda may bakal kadagiti kamkameng yo. Agakum kayo katawan ti kupkupit yo mamapatay kayo ken adda apal yo. Ket di kay mabalin ti gumuod, makibakal kayo ken makigubat kayo. Agyaman kayo ti tadakay agdawat. Agdawat kayo ket di kay umawat. Ta saan anasaya ti panggepyo nga agdawat. Ta rariten yo dagiti ragragsakyo. Maki kamka malala ababal di kay amo aya ati panakai pagayam iti lubong isu ti panakabusor ti Dios. Dayjay nga rod agtarigagay kayo agayam iti lubong agbalin kabusor ti Dios. Pagarupan yo nga awan aya nga awan kapapaayan ti panagwen na ti surat. Ti espiritu nga agtaeng kada kayo. Agagom si apal. Verse 6, ngem isumangted ti dakdakel aparabor gapuna kuna ti surat ti Dios kabusor kadagiti natangsit. Ngem nangted ti parabor kadagiti napakkumbaba. Verse 7, paiturayan na kay nga rod ti Dios ngen makibakal kayo iti diablo. Ket iso agtalataw kada kayo. Umasideg kayo iti Dios ket iso umasideg to kada kayo. Dalusan yo dagiti mimayo da kayo managbasol. Ket guguran yo dagiti puspuso yo da kay nagkadwa tinakam yo.
Verse 9, agladingit kayo ket agsaibek kayo. Ket agsingpet kayo ti katawayo agbalin kuma sangit ket ti ragragsakyo agbalin kuma aliday. Verse 10, agpakumbaba kayo iti imatang ti Apo ket iso itanok na kayunto. Daytoy ti sasaw ni Apo Dios nga intayo mangagan iti daytoy nga oras kakabsat ken Kristo. Amen. Amen. Thy is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tugaw tayo ti presensya ti Apo, mangagan tayo ti mensahe ti kanta, sakbay nga mangagan tayo ti mensahe ti Apo.
Amen. We will carry the cross of the Lord. The torch. Yan. We will carry the torch of the Lord. Torch symbolizes light. Torch symbolizes light, not darkness. Okay po? So, dahil ang torch ay sumisimbolo sa liwanag, at ang ating Panginoong Diyos ay liwanag, yun ang sinasabi ng song sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us keep on carrying the torch, which is the light and love and salvation ng atin pong Panginoong Diyos. Han mo nga makarry day torch if you love the world. Amen po ba? No ayayatam ni Apo, you will carry the torch. Pero no ayayatam ti world, ti mundo, you cannot really carry the torch. Kasi ayaw ng mundo ang light. Ayaw nito ng pakikipagkaibigan sa Panginoong Diyos. Okay po? So laging taliwas ang gusto kasi ng mundo doon sa gusto ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So it connects doon po sa atin pong mensahe ngayong umaga po na ito, entitled, Give Up Your Favorite. Give up your favorite. Ano ba yung mga bagay-bagay na paborito ninyo sa buhay? Antayo nga pagtutungtungan ti kanan, kakabsat. When no, dayjay kayat yung maaramid, no, sa bali nga favorite, kayat kong ibingay, i-share kada kayo, iti daytoy nga kanito, kakabsat kan Kristo. Sakbay nga denggan tayo ti mensahe ti Apo, dumog tayo nga rod ti ulo tayo, katagkararag tayo, Apo Dios, itinagan ni Apo mi nga Jesus, manubot kan mangisalakan mi, dawatan mi, ti daytoy nga oras, nga kadwa na kami, buksan mo yung aming mga puso, kasama ti panunot mi Apo, tapno manggagan mi, matarusan mi, dagiti sasaom nga maibingay, kada kami, ti daytoy nga kanito Apo. Kausapin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salitang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Alam ko, sumunod kayo kanina sa binasa natin, bagamat yung binasa ko po ay Ilocano, para pag binasa po ninyo sa Tagalog, napakaganda, or even in Ilocano, napakaganda nung sinasabi ng Diyos. Tama po. Sa panahon po natin ngayon, it's 10:46, kaya nyo pong sundan ko yung aking full manuscript para hindi na rin ako magtagal. Hindi na ako gagawa ng other adlib. Ano po? So, sa panahon natin ngayon, hindi mahirap makita na ang mundo ay magulo. Amen po? Buksan mo lang yung balita, makikita mo ang tensyon, digmaan, takot, galit, pagiganti, at walang kasiguraduhan. May mga lugar ngayon na puno ng iyakan, puno ng pagkawala, puno ng pag-aalala. At habang tinitignan natin ang mga pangyayaring ito, isang tanong ang pwedeng pumasok sa isipan ng bawat isa po sa atin. Bakit ba laging may gulo? Bakit ba parang hindi matapos-tapos ang digmaan at alitan? Pero kung babasahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos, nakamamangha na matagal na palang sinagot ng Panginoong Diyos ang tanong na iyan sa buhay ko at sa buhay po natin. Pag tinignan po natin ang aklat ni James, doon po sa chapter 4 verses 1 and 10, hindi nagsimula si James sa analysis ng politika, hindi siya nagsimula sa military expansion or explanation, hindi siya nagsimula sa economics o yung tinatawag po natin na international strategy, kundi ang sabi po ni James, for whence come war and fightings among you? Saan ba nagsisimula, no, ang pag-aaway-away sa inyo? No, yun ang kanyang tanong, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Mga kapatid, napakalinaw ng salita ng Diyos, ang ugat ng digmaan sa labas ay konektado sa loob. Ulitin ko po, ang ugat ng digmaan sa labas na nakikita natin ay konektado sa digmaan sa loob na meron sa atin. Ang ugat ng conflict sa mga bansa
ay kapareho rin ng ugat ng conflict sa puso ko at sa puso mo. Kaya ang mensahe ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, give up your favorite. Give up your favorite. May mga bagay kasi sa puso po natin na gustong-gusto nating hawakan. Isn't it? Tama? No? May mga desire, may mga attitude, may pride, may ways tayo na ayaw nating bitawan. At habang hindi natin isinusuko ang mga iyan sa Diyos, tuloy-tuloy ang gulo sa loob natin. At ang gulo sa loob ay lalabas sa bahay natin. Ang gulo sa loob ay makikita pwede sa araw-araw ng atin pong pamumuhay. Sa umaga pong ito, gusto kong tingnan natin ang James chapter 4 at hayaan nating siyasatin tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Sa ilang mga punto, una, isuko mo ang paborito mong hilig ng iyong puso. Isuko ang paboritong hilig ng iyong puso. Tingnan natin ang verse 1 to 3. Na po? Ang sabi ng verse 1 to 3, saan nanggagaling ang inyong mga alitan? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimiti ngunit hindi niyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasay niyo lamang iyan. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y magagalit at maglalaban-laban. No? Pag tinignan natin po ito, mga kapatid ko, dito pa lang, para bang hinuhubaran na tayo ng Panginoong Diyos ng kanyang salita, kaya ang sabi ni James, saan ba nanggagaling ang inyong mga alitan? Ang word na iyan ay may idea ng tinatawag natin na sinful pleasure, selfish desire, at makasariling pita. Again, kanina po sa ating Bible study, pinag-aralan natin na tayo ay warriors ng Lord. And we need to be at war with different schemes ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa madaling salita, maraming mga gulo ang nagsisimula dahil may gusto ang tao na hindi niya makuha. O may gusto siyang ipilit, o may gusto siyang panghawakan kahit labag sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, ang totoo, hindi lang ito tungkol sa world leaders. Minsan kasi sinisisi natin yung ating mga world leaders. Hindi lang ito tungkol sa mga nations, sa mga leaders ng mga nasyon na ito. Totoo rin po ito sa ordinaryong tulad natin. No? Kaya may away sa pamilya, kaya may tampuhan sa mag-asawa, kaya may alitan sa magkakapatid, kaya may conflict kahit sa loob po ng church, kaya may bitterness sa puso, kaya may coldness sa relationship kasi dahil sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Bakit? May mga bagay na ganito. Kasi may desire sa loob na lumalaban sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. May self-will, may inggit, may pagiging possessive. No? May mga pagkagusto-gusto. Actually, pwede pong konti lang. Nung minsan nagkukwentuhan kami ng mga bata, lalo po yung may mga jowa na, no? Ay, nung galing ata kami nung practice ng banner dance para sa Pisang Kristiyano po sa Anda. Di napag-usapan yung mga may mga love life na. Merong iba possessive. Kinukontrol, hinahawakan sa leeg yung kanilang mga karelasyon, ano po? Hindi ko na ikwento sa kanila, pero gusto ko ikwento ngayon. Wala ba si Mrs. ko po dyan? Si Mrs. ko, mula po nung kami nagsama, never ko siyang hinawakan sa leeg, actually. I let her do yung gusto niyang gawin, pero with limitations pa rin. No, kaya sa buhay po ng mag-asawa, or if you are in a relationship, hindi po pwedeng magiging possessive tayo. No? Hindi po pwedeng babaguhin mo siya dahil yun ang gusto mong gawin niya. Okay po? May pagkagusto sa control. May ayaw magpatalo, may gustong manaig. At alam po ninyo, minsan ang paborito natin ay hindi naman halatang masama sa umpisa. Ulitin ko po yung paborito natin minsan hindi masama
sa umpisa. Minsan, ang paborito natin ay gusto ko lang naman masunod. Minsan, gusto ko lang naman marinig ako. Minsan, gusto ko lang naman ipaglaban ang sarili ko. Pero kapag yan ay naging mas mahalaga kaysa submission sa Diyos, nagiging idol ng puso ng bawat isa po sa atin yan. May mga tao na ang favorite nila, anger. Alam niyo po, may kakilala kayong ganon, umaga pa lang galit na. No? Kahit masaya yung tahanan, umaga pa lang nakasimangot na, parang hindi na nila mabitawan yung galit nila. May mga tao na ang favorite nila, sila lagi yung right. Ayaw nilang sila yung left. No? Sila lagi yung tama. Kailangan sila lagi yung tama palagi. May mga tao naman, ang favorite nila, yung sinasabi ko po, control. Kailangan hawak nila ang sitwasyon. Kailangan sila lagi ang nasusunod. May mga tao naman, ang favorite nila, revenge. No? Gusto lagi maghiganti. Hindi sila mapakali hanggat hindi sila nakakaganti. Ang tanong ngayong umaga, ano ang paboritong desire ng puso mo na ayaw mong isuko sa Diyos? Kasi sabi po ng Bible, ang lahat ng mga bagay na ito ay ang pinagmumulan ng gulo. Lahat po ng ito. Mga kapatid, bago natin tignan ang kaguluhan ng mundo, tignan muna natin ang kaguluhan sa ating mga puso. Bago natin i-critic yung ating mga leaders, tignan natin yung ating puso. Maayos ba ito o magulo na nagiging sanhirin ng kaguluhan sa labas? Bago natin sabihin ang daming mali sa paligid, tanungin muna natin, Lord, may mali ba sa puso ko? Lord, may mali ba sa loob ko? Iyan ang unang tawag ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Give up your favorite. Give up what is the favorite ng puso mo. Pero hindi lang desire ang usapan ni James. Hindi lang ang sinful craving. Itinuturoy rin niya ang isa pang delikadong bagay na pwedeng maging paborito nating mga mananampalataya. Pangalawa, isuko mo ang paborito mong pakikisama sa sanlibutan. Ang una, isuko mo ang paborito ng puso mo. Pangalawa, isuko mo ang paborito mong pakikisama sa sanlibutan. Verse 4, the friendship of the world is enmity with God. Malinaw po itong sinasabi ng Panginoong Diyos. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Napakatapang ng verse po na ito. Hindi soft ang language na ginamit ni James. Hindi siya nagsasalita na parang okay lang. No? Okay lang, basta medyo close ka sa world. Okay lang na medyo close ka. No? Hindi siya nagsasalita na ganon, mga kapatid ko. Ang sabi niya, kung ang puso mo ay attached sa world system, iyon ay enmity with God. Kung ang sinusunod mo ay ang layaw ng mundo, yun ay pakikipag-away mismo sa Panginoon. Ang world dito ay hindi lamang tungkol sa creation. Hindi ito bundok, dagat o kalikasan. Ang tinutukoy dito ay yung sistema ng sanlibutan na laban sa Diyos. Ulitin ko po, ang tinutukoy na world dito ay yung sistema, yung gawa, yung takbo ng sanlibutan na laban sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ano ang sistema ng world? Unahin mo ang sarili mo. Narinig niyo na po yan? No? Yun ang sistema ng mundo. Unahin mo ang sarili mo. Gawin mo ang gusto mo. Huwag kang magpapatalo. Ipakita mo kung sino ka. Ipaghiganti mo ang sarili mo. Power is everything. Winning is everything. Yun ang sistema ng mundo. No? Do what you want. Iyan ang language ng world. Pero ang language po ng Panginoon ay ito, submit yourselves to God. Humble yourselves in the sight of the Lord. Draw near to God. Cleanse your hands, sabi sa text po natin. No, purify your hearts. Yun ang mundo ng Diyos na iba doon po sa mundo ng sanlibutan natin pong ginagalawan. Magkaiba, mga kapatid ko. At ito po ang totoo, mga kapatid. Sa panahon ng krisis, doon po natin makikita
kung ano talaga ang humuhubog sa isip natin. Kapag pressure ka, kapag takot ka, kapag galit ka, kapag hindi malinaw ang future, doon mo makikita kung ang response mo ba ay galing sa sanlibutan o galing sa salita ng Diyos. Doon mo makikita ang sarili mo. Kung nagre-response ba tayo galing sa sanlibutan, nagdidesisyon ba tayo galing sa sanlibutan, o nagdidesisyon tayo galing sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Pwede po kasing nasa church ang katawan mo, pero worldly ang mindset mo. Pwede? Pwede. Pwedeng nasa church tayo, yung katawan, worldly ang mindset. Pwedeng umaawit ang puso mo, pero ang laman nito, worldly pa rin. Pwede kang present sa worship, pero ang pagtingin mo sa buhay, katulad pa rin ng pagtingin sa sanlibutan. Mga kapatid, delikado kapag ang believer ay mas shape ng news feed kaysa ng Word of God. No? Feed na feed tayo doon sa news feed natin sa media. Pero hindi tayo feed sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Mas influence ng spirit of the age kaysa spirit of God. Mas full ang reaction kaysa sa repentance. Mas mabilis sa opinion kaysa sa prayer. Hindi ibig sabihin nito na walang pakialam sa nangyayari sa mundo. Kinakailangan magkaroon tayo ng pakialam. Nananalangin tayo. Naaawa tayo. Nasasaktan tayo para sa mga tao na malayo sa Panginoon. Pero hindi po pwedeng ang puso natin ay maging kamukha ng sanlibutan. Mga kapatid ko, let us all remember, bilang mga anak ng atin pong Panginoong Diyos, hindi tayo tinawa para mag-isip, magsalita, at mag-react gaya ng mundo. Tinawag tayo upang mamuhay sa ibang spirito. Sa spirito ng katotohanan, spirit of humility, spirit of grace, and spirit of holiness. Kaya ang tanong, may friendship pa ba ako sa world na kailangan kong putulin? May friendship ka pa ba sa aktibidad ng mundo na kinakailangan mong putulin? May attachment pa ba ako sa system ng sanlibutan na masyado nating minamahal? Mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maging malapit tayo sa Panginoon. May mga pakikisama na kinakailangang bitawan. May mga gawain sa mundo na kinakailangang bitawan. At pagkatapos niyan, para bang pinapakita ni James ang isa sa pinakamalalim na ugat ng gulo sa buhay po na ito. Pangatlo, isuko mo ang paborito mong pride. Verse 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Hindi natutuwa ang Panginoong Diyos sa proud and prideful. Bagkus natutuwa, ang kinatutuwa ng Panginoon ay ang mga nagpapakumbaba. Napakaiksi po ng verse na yan, pero napakalalim. Hindi sinabi ng Bible na ang Diyos ay medyo uncomfortable sa pride. Ulitin ko po, hindi sinabi ng Diyos na, medyo uncomfortable ako sa pride. No. Kundi ang sabi ng Lord, God resisted the proud. Hindi sinabi ng Bible na pinapayuhan niya ang proud. No, ang sabi ng Bible, God resisted the proud. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay nagiging prideful sa buhay. And we need to give it up, mga kapatid ko, as warriors, as soldiers ng Panginoon, as an army of the Lord. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namumuhay sa pride, ang Diyos mismo ay sumasalungat sa Kanya. Mga kapatid, wala nang mas nakakatakot pa kaysa rito. Pwede mong kayanin ang resistance ng tao. Pwede mong kayanin ang criticism ng iba. Pwede mong kayanin ang misunderstanding. Pero wag mong nanaising ang Diyos ang maging kalaban mo mismo. Wag na wag. Ano ang pride sa practical na buhay? Pride kapag ayaw mong umamin ng mali ka. Pride kapag ayaw mong mag-sorry. Pride kapag ayaw mong magpatawad. Pride kapag laging ang gusto mo, ikaw ang final say. Pride kapag ayaw mong tumanggap ng correction. Pride kapag mas mahalaga sa iyo ang imahe mo kaysa sa integrity and obedience mo sa Diyos.
Pride kapag hindi ka marunong yumuko sa harapan ng atin pong Panginoon. At alam po ninyo, ito ang masakit. Maraming beses, favorite natin ang pride sa buhay. Bakit? Kasi feeling po natin, protected tayo ng pride. Feeling natin kapag hindi tayo bumaba, safe tayo. Feeling natin kapag hindi tayo nagpakumbaba, hindi tayo masasaktan. Kapag hindi tayo umamin, hindi tayo mapapahiya. Pero ang sinasabi ng Panginoong Diyos, ang pride mo ay hindi protection. Ang pride mo ay harang. Makinig po kayong mabuti. Ang pride mo ay harang sa biyaya ng Panginoong Diyos na pwede niyang ibuhos sa buhay mo. Kaya napakaganda ng verse po na ito, mga kapatid ko. Kabilang sa kasunod ng verse na ito, God resisteth the proud, but He giveth grace unto the humble. Ibig sabihin, kung gusto mo ng grace, may daan. Kung gusto mo ng tulong ng Diyos, may daan. Kung gusto mo ng restoration, may daan. Ano po yon? Ano yung daan na yon? Humility. Humbleness. Mga kapatid ko, ang proud, pinipigilan niya ang Diyos para padaluyin ang pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pangapat at panghuli, isuko mo ang paborito mong sariling daan at manumbalik sa Diyos. Isuko mo ang paborito mong sariling daan. Verse 7 to 10, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Napakaganda po nito kasi ang Diyos ay hindi lang naglalantad ng kasalanan, nagbibigay din siya ng daan pabalik sa Kanya. Ang unang salita ay ito, submit. Iyan ay salitang ayaw ng laman, gusto ng control. Ano po? Gusto ng laman, gusto niya sariling daan. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, submit yourself before God. Ang tunay na kapayapaan ay di dumarating kapag ka ikaw ang nasusunod. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag ka ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin. Maraming tao ang pagod, sugatan, magulo ang isip, at walang rest sa kaluluwa dahil pilit nilang dinadala at dinadaanan ang gusto nilang tahakin sa buhay nila, sa sarili nilang kaparaanan. Gusto nilang sila ang may hawak, sila ang may kontrol ng buhay nila. Pero mga kapatid ko kay Kristo, hindi ka nilikha para ikaw ang maging Panginoon ng buhay mo. Ang Diyos ang Panginoon at ang blessing ay nasa submission. Hindi tayo ang Panginoon ng buhay natin, kundi ang atin pong Panginoong Diyos. Sabi rin ni James, resist the devil and he will flee from you. Pansinin po ninyong mabuti, hindi sinabi ni James na kausapin mo muna ang pride. Hindi niya sinabing i-negotiate mo ang tukso. Ang sabi niya, resist, labanan, tumayo ka laban sa kaaway. No? Pero ang secret ng victory ay hindi human strength. Ang secret of victory, mga kapatid ko, ay submission. Lagi sa atin pong Panginoong Diyos. Napakaganda po na tayo ay laging nagsisubmit sa Panginoon. Kasi sabi rin ng following verse, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Hindi sinasabi ng Diyos, lumayo ka dahil nadumihan ka. Ang sabi ng Lord, lumapit ka. Kahit may mali ka, kahit may mali tayo, kahit nagkakamali tayo, kahit nadadapa po tayo, kahit nagiging double-minded tayo minsan, ang panyaya ng Diyos ay bumalik tayo lagi sa Kanya. At habang tayo bumabalik sa Kanya, iprinoproseso ng Panginoong Diyos ang transformation sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid ko, kapag ang puso ay lumalapit sa Diyos ng tapat, hindi ito tinatanggihan ng Panginoon. Hindi ito tinatanggihan ng atin pong Panginoong Diyos. Again, may paborito ka ba na dapat sinusuko sa atin pong Panginoong Diyos? May bagay pa ba sa heart natin na kinakailangang isuko? May daan pa ba tayong tinatahak na sarili nating daan? May pride ba sa puso natin? May pakikipagkaibigan pa ba sa mundong ito, sa sistema nito, na nagiging dahilan para tayo ay maging kaaway
ng ating Panginoong Diyos. Kung meron man ang imbitasyon ng Panginoon sa atin ngayong umaga, huwag mo nang ipagpaliban pa. Huwag mo nang ipaglaban pa. Huwag mo nang i-justify pa. Dalhin mo sa Panginoon. Pwede mong sabihin sa Panginoong Diyos ngayong umaga, pwede po ba nating i-close yung ating mga mata? Pwede nating sabihin sa Lord ngayong umaga, Lord, tama ka po at ako ay nagkamali. Lord, sinusuko ko po sa iyo ang favorite ng puso ko na hindi karapat-dapat sa iyo. Ang daang tinatahak ko, napapalayo sa iyo, Panginoon. Ang pakikipagkaibigan ko sa mundo at sa sistema nito at ang pagiging prideful, Panginoon. Lord, isinusuko ko po ito. Ayaw ko na maghari ang mga bagay po na ito sa aking mga puso, sa aking puso. I pray, Lord, that you would cleanse my hands and purify our hearts. Lord, we give up our favorite sa umaga pong ito. And we submit, Father, sa inyo pong invitation sa amin pong mga buhay. Lapit tayo mga kapatid ko. Ano man ang kalagayan at ano man ang katayuan natin ngayon, huwag nating palampasin ang panawagan ng Panginoon. Ngayon na, hindi bukas o saka na. Ngayon na. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo sa amin na kami bilang iyong mga kawal ay mayroong mga paboritong kinakailangan naming alisin, iwasan, tanggalin. Upang kami po ay maging ganap na tagasunod mo, maging ganap na kawal mo, anointed, authorized, and ablaze, Father God. Father, aming Diyos, isinusuko po namin sa iyo ngayon. Ano mang gulo sa aming puso, ano mang gulo sa aming isip, ano mang gulo sa aming attitude and character, ano mang gulo sa aming buhay, Panginoon. Upang ikaw ang manguna at patuloy na maghari sa bawat panahon ng amin pong mga buhay. Isinusuko po namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus na tumubos po sa amin. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. As a response, let us give po our offering. Ihanda po natin yung ating mga kaloob. Biyayang handog sa atin pong Panginoong Diyos. Habang inaawit po natin ang song na pasasalamat. So yan, habang inihahanda po natin ang ating paghahandog, atin pong kantahin ang pasasalamat. Ikaw namin matibay na sa kami hindi pinabayaan. O Diyos, ikaw ay naririyan magpakailan pa man. Ang iyong mga plano sa aking Buhay nagbabago, iyong mga pangako pagpapalang pinahahawakan ko. Pasasalamat sa iyo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tapat, pangako mo ay iyong
ikaw ay dakila at mapagmahal sa iyong mga anak. Iyong Jesus natatagpuan ng di nagkais na Katiyakan at ang katagumpayan ay siyo lamang mararanasan. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tapat. Pangako mo ay iyong itinutupad. Tayo po tayong lahat. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila at mapagmahal sa iyong mga anak. Pasasalamat, iya't alay namin ang lahat. Handog sa'yo'y papuri at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, O Diyos. O Diyos. Ang pagluwalhati, pagsinta, ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati, pagsinta, ang pagluwalhati, pagsinta, ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati, pagsinta, ang pagluwalhati, pagsinta, ay alay sa'yo, aking Ama. Ang pagluwalhati, pagsinta, pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tapat. Pangako mo iyong tinutupad. Pasasalamat sa'yo, O Hari ng lahat, sapagkat ikaw ay dakila at mapagmahal sa iyong mga anak. Pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi ka nagkukulang sa buhay namin. Salamat po sa mga bagay po na ito na patuloy niyo pong ibinibigay at ibinubuhos sa bawat isa. Naniniwala po kaming lahat, Panginoon, na kami ay pinagpala mo, kaya kami ay nagbabalik nito sa iyo. At patuloy na bubuhos ang inyo pong pagpapala sa amin sa pamamagitan ng aming patuloy na pagtugon at pagpapasakop sa iyo, Panginoon. Nawa po, sa bawat isang nagkaloob at naghandog, patuloy na dumaloy nga, Panginoong Diyos, ang siksik, liglig at umaapon na pagpapala mo. Sa pangalan ni Jesus, sa sapatnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Ating patuloy na awitan ng ating Panginoong Diyos. Ating patuloy na damhin ang kanyang presensya sa oras na to at ating kantahin ang Because of Jesus. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous and made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries.
This is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, I am covered, I found peace. Yeah, into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I will live, but Christ will live in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captive, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes to beauty, the ruins you restore. I hear the testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captive, the good news to the broken, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I hear the testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Pwede po ba nating ilagay yung ating mga kamay sa heart po natin? And close your eyes and say again, Lord, Lord, with all our hearts,
we give up today our favorite. Yung paborito ng puso namin na hindi ayon sa iyo. Yung daang nilakaran namin na hindi ayon sa iyo. Yung aming pakikipagkaibigan sa mundo na naging sanhi para kami maging kaaway mo. At yung amin pong pride. Isinusuko namin ito with all our hearts. In Jesus' mighty name. Amen. And Lord, salamat po sapagkat kami ay muli mong pinagpala sa umagang ito sa pamamagitan po ng pagsambang aming ginawa. Alam namin walang ibang sumama sa amin kundi ang presensya ng iyong banal na Espiritu. And Father, lalabas po ulit kami. Taglay ang kasiguraduhan na kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, ay niligtas mo na, O Diyos. And we will live like Jesus, Panginoon. Salamat, i-anoint niyo po kaming lahat. Ipaalala mo sa amin ang aming authority at patuloy kami na magningning, magningas, Panginoon, sa amin pong paglilingkod. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Si Jesus, na ating tagapagligtas, ay patuloy na nagsasabing tayo ay ligtas na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Humayo tayo, taglay ang kagalakang nagmumula sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Diyos Ama, ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan sa pangalan ni Jesus, at ng kapayapaan at kagalakan at kapangyarihang nagmumula sa banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. Amen. He will raise you up on eagle's wings, bear you on the bread of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Pwede nating bigyan ng malakas na papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos. And let us sing one song again, yung atin pong victory song. So yan. So yan, natin pong kantahin ang The Joy. This is the way you made. So I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. Cause of in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. More than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, rest His name. All that is within this day. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
yeah,